Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting. Yan, isang panibagong araw na naman mga kabutingting. Na tayo ay nagising sa araw na ito. At happy Sunday sa ating lahat. Yan mga kabutingting, ay andito tayo ngayon sa Palmira to, dito sa Taytay Rizal. At meron tayo ditong gagawing dalawang electric fan mga kabutingting. Bali, ito ay habang nagsisigaw ako na ay may nagtanong sa atin na magpapagawa nga ng electric fan. At bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting, ay meron lang tayong i-shout out. Mahaba-habang shout out mga kabutingting, back to back. Sana Ayan Yan, shout out Maximino Binancio from Boracay, Aklan. Manny Kabadin ng Paranaque, Amungan TV, Ipoy from Mandaluyong, Saldi Mabilangan, Bitong Madridihos, Jeffrey Castro, Mr. Alba, Andres Galion, Dre Midrano, Yek Vlogs, Realidad Miao, Renato Aban ng Pasig City, Clodemir Santos ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Darmin PWD Clarkin Tabalansa from Maguindanao. Yan, shout out sa sir. Donato Matias from Malibay, Pasay City. John Santiano, Josh Bilalon, Isidro Florindo, Rone Hermohino. Yan, shout out po sa inyong lahat. At meron pa tayong i-shout out GW Jingward TV, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, Bro Gabriel Jimmy, Edwin Sagayno Mix Vlog, Jeros Flores Mix TV Vlog, Farmer Boy, Andy Rabino TV Tik, Security Lover Nature, Jimenez Iba and Vlog, Brother Joe Music, Aliyo TV, Pode Expert, Mayeng Tech PH Official, Rodolph Oy Studio, Liudatic TV, mga Igsoon Vlog, vlogger ko Yan, shout out po sa inyong lahat. Sa ating mga silent viewers, sa organic viewers, yan, shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. So, bago ko ulit ito umpisahan mga kabutingting, ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan, umpisahan na natin mga kabutingting. So yan mga kabutingting, ito yung gagawin natin. Ang brand nito ay Camel na desk fan at saka yung floor fan rin na bang brand nito, wala nang nakalagay. At ito nga pala yung may-ari. Nay, kaway-kaway po muna Nay. Kaway-kaway po muna. Kaway-kaway muna. Wala na, hindi narinig nanay mga kabutingting. Kaway-kaway po muna, sabi ko. Ayan. So yan, una natin gawin ito mga kabutingting ay tanggalin lang natin tong screen. Sabi sa akin ng may-ari nito, ito daw ay biglang huminto. Tama po ba? Yan, napakalambot. Kailangan natin itong baklasin. Ngayon dahil para mas mabilis tayo, gagamit lang tayo ng tester para mabilis. Pero sabi naman ng may-ari ay ito daw ay biglang huminto. Ayan. Handa ko muna yung tester ko mga kabutingting. So yan mga kabutingting, nakahanda na yung tester natin at nakasit na yan sa OL, open line. So ngayon ay napindot ko na dito yung number 1. Yan, nakapindot na yung number 1. So pwede na natin itong i-tester. Mayroon tayong nare-reading. Ayan, kung nakikita nyo, so ibig sabihin may power ito. Kaso ang sabi ng may-ari sa akin ito ay bigla daw huminto. So yung pag-alog ko kanina ay para siyang mayroon akong nararamdaman na para siyang umuuga. So kailangan natin itong baklasin.
At siguro ay bumagsak ito dahil nagkaputol-putol yung mga ano niya dito, stopper sa screen para hindi umikot. Yung tatlo talaga. So napakadali lang gawa ng paraan yan mamaya kung sakaling magawa natin ito. Baklasin lang natin lahat ng tornilyo. At tigas palusot pa lang natin para hindi tayo makaputol ng knob. Na ito mga kabutingting ay ginawa na rin pala ito. Ito ay may gumawa na at yung kapasitor nito ay lumubo. Isa sa mga dahilan kung bakit lumulubo ang kapasitor dahil sa bushing. Lalo na paghirap na siyang umikot at ipipilit. So kailangan nga natin itong baklasin lahat at medyo madumi yung trabaho dahil puro electrical tape. So kailangan ko lang itong baklasin lahat. Tanggalin muna natin itong knob para hindi siya gabal. Tanggalin muna natin itong tornilyo sa swing arm. Hindi na matibay ano. Luwagan lang natin itong tornilyo na to para matanggal natin yung pinakamotor niya. At kailangan pag mga ganito ay wala na siyang tali. Yan, wala na tong tali yung ano niya. Kailangan dahan-dahan, baka mamaya makapatid ka ng ano dyan, isang hibla. Yan, tanggal na natin yung 4 na tornilyo sa motor. Ngayon ay pwede na natin itong hilahin. At pag naghila tayo, pag iangat natin ito, yung shafting nya, siyempre kasama yung rotor dyan, ay kailangan titignan mo kung wala ba siyang tatamaan sa rotor pag iangat mo ito. Ito naman ay wala. At napansin ko ay okay naman yung ano nya dito, shafting, napakakinis. Parang ganun din sa kabila, napakainis, pero kailangan nating baklasin yan at silipin itong bushing. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit lumulubo ang kapasitor ay pwedeng sa bushing. So itong bushing dahil lumubo na, so sira na ito. Yan o. Yan, kung nakikita nyo ay lumubo na talaga siya. Kaya siya huminto at parang nangangamoy daw. At ulitin natin itong ano na to, puro electrical tape. At dahan-dahan, kailangan ito ay magdahan-dahan tayo dahil ano na, wala na siyang cable tie. Mamaya makapatid tayo ng isang hibla, patay na. Sa halip na magawa, lalo pang masira. Pero kung mapuputulan naman ng isa o dalawa, basta hindi lang sagad, magagawa pa yan pag mga ganyan. So ulitin ko na lang siguro ito sa pag-wirings mga kabutingting. Dahil napaka puro electrical tape. Putulin na natin. Ito mga kabutingting ay nakarekta na, kaya siya may power. Ako naman din ay hindi rin ako naglalagay ng thermal fuse. Yung gumawa rin ito ay hindi rin naglalagay. So babalatan lang natin yung dulo ng wire at kukuha muna ako ng extra wire para dito sa malinyahan yung para sa kapasitor. So yan mga kabutingting, ito yung wire na gagamitin natin. Yan. So ngayon itong isang linya sa itong extra wire na para sa kapasitor ay ikakabit lang natin dito sa kulay puti.
Ulitin ko lang siya dahil pangit yung ano niya, napapangitan ako sa itsura sa unang gumawa nito. Ngayon ay i-re-wirings ko lang ito ulit. Yan naman ay walang napatid. So, itong pagre-rewirings ay hindi ko na ipapakita sa inyo. Sasabihin ko na lang kung paano ang gagawin pag nagre-rewirings tayo. Mayroon naman siyang mga tanda dyan, kasi hindi ko naman siya sinagad sa pagputol. So, mayroon siyang tanda. So, ang gagawin nyo lang, ipulupot nyo lang yon at isusunod nyo lang sa kulay. So, yun na yun. Saka nyo siya hinangin. So yan mga kabutingting, na-rewirings ko na at nalagyan ko na rin ng hinang. Susunod natin gawin dyan ay sukluban lang natin bawat pinagdugtungan or pinaghinangan. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung pag-rewirings para mabilis lang. Dahil susunod mo lang naman sa bawat kulay kung anong kulay ang saan nakalagay ang kulay. So ayan, balik lang natin itong pinaka niya. Pwede naman ding hindi ito ibalik, pero mas maganda kung ibabalik natin. So ngayon, talian lang natin ito ng cable tie. Napangitan lang kasi ako mga kabutingting, kaya medyo puro electrical tape kasi. Kaya napahaba tuloy itong video na ito. Dapat mabilis lang ito. Putulin lang natin. Putulin na rin natin ito. Mahaba masyado. Balatan lang natin para yan yung ikakabit natin sa magkabilang terminal. At linisan ko muna ito. Ito yung tuyo yung foam nya, pero yung bushing ay wala naman siyang gas-gas. Wala akong nakita. So langisan lang natin yung foam nya dahil ito yung tuyo. So yan mga kabutingting, ito ay nilangisan ko na. Wala naman siyang gas-gas sa loob sa kanyang bushing. So pwede ko na tong ibalik. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Sisilipin lang natin kung may tama ba yung bushing or kailangan bang palitan or hindi na. Dahil lumubo nga yung kapasitor. So bago natin ito hugutin ay kailangan muna natin itong lihain para hindi siya, kung sakali mang okay pa yung bushing ay hindi na tayo magpapalit. Kasi kung diretso natin ito ilabas yung shafting nya, baka mamaya wala pang tama yung bushing, bagasgasan lang, hindi sayang. So lilihain ko lang muna ito mga kabutingting. So yan, naliha ko na at pwede na natin itong ilabas yung shafting. At ito naman ay kung pagbabasihan ko yung shafting nya ay wala naman siyang halos groove. Malinis pa ito mga kabutingting. Pwede itong natuyuan ng langis kaya lumubo yung kapasitor. So linis na lang. At kailangan ko lang palitan siguro ang nito. Kapasitor lang ang papalitan ko nito. Hindi na muna ako magpapalit ng bushing. Dahil yung bushing nito ay wala pa talagang groove. Okay pa po. Kapasitor lang. Baka lang po. Ito, di ba yung palakas yan ng... Ito po. Pagpagan lang natin. At siyempre lalangisan din natin yung foam dahil tuyo-tuyo. Yung langis din, matigang na yan. Ayan. So ngayon pwede na natin itong assemble. Bago natin ito i-assemble ay lalagyan muna natin ng langis para madulas-dulas. Ayun. Tawa yung may-ari mga kabutingting. Ito si ate. Hi ate.
Yan, yan yung may-ari. Yan yung si nanay. Si nanay niyo po, si nanay? Yaya po. Ay. So, Balik tayo dito mga kabutingting. So, ibalik lang natin tong 4 na tornilyo. Yan. Ngayon ay hihigpitan ko lang yan. Yan mga kabutingting, naibalik ko na yung tornilyo at hindi ko na ipinakita sa inyo pagbalik ng tornilyo. Langisan lang natin dito bahagya. Yan, napakalambot. Kanina naman ay napakalambot naman ito. So ngayon ay balik na natin ito. Pagpagan muna natin kunti. Kunwari lang, kunwari. Ngayon ay higpitan lang natin itong tornilyo na to. At ibalik na natin yung tornilyo sa swing arm. So yan na, nalabalik na natin yung tornilyo sa swing arm. Ngayon ay kailangan natin itong ibalik para pag nag-swing ay hindi nahihila yung wire. Ngayon naman ay kukuha lang ako ng kapasitor na 1.5 microfarad dahil yung original nito ay 1.5 microfarad rin. So susunod ko lang. So ito yung replacement na kapasitor, 1.5 din. At ito yung original na lumubo nga lang. So ngayon ay lagyan lang natin yan ng soldering lead. At medyo konti na lang tong soldering lead ko. Bagay, half-day lang naman ako ngayon. Ano lang to, pang gastos-gastos lang. Ganon din to, lagyan lang natin ito ng soldering lead. Ganon din sa kabila. Yan. At habang hinihinang natin ito ay meron lang akong special shout out dahil nakalimutan ko. Teletic chair. Yan. Shout out sa'yo, idol. So yan na, nahinang na natin. Balik lang natin itong C-clip. Sunod ay tatayo ko lang itong electric fan. Dahil ang hirap pagka wala tayong taga video mga kabutingting. At nawala pa yata yung isang tornilyo dito. Hanapin ko muna. So yan mga kabutingting, ito yung tornilyo. Nagtago yung tornilyo mga kabutingting. Ha? Katip kita doon sa kanya mamaya. Papagawa mo te? Oo, papagawa niya. Oo, sige. Ito 50, labor lang. Oo, labor lang. Hindi daw manghihirap pa siya doon sa libor niya. Ha? Sige po, sige po. Baka pwede naman 200 lang. So ngayon ay try natin kung aandar na ba siya. Pero makikita nyo na aandar na siya pero hindi natin mararamdaman kung mabilis. Ito naman ay siyempre bibilis ito dahil bago na yung kapasitor. Ngayon ay tatry natin. Yan, umaandar na kung nakikita nyo at napakabilis na nito. Dahil pag mga manggagawa na medyo matagal na ay natatansya yan sa kamay. So ngayon ay higa lang natin. Hindi, inaano ko lang kasi kuya, baka may barala. Baka may bibili ng material. So ngayon mga kabutingting, sunod, Papagawa daw. so ang susunod natin gawin dahil ito mga napuputol yan nakikita. Ay ito kasi yung pinakasabitan sa screen para hindi siya iikot. Kaso nagkaputol-putol na. So ang gagawin lang natin dyan ay magbubutas lang tayo. Ito na yung mga tornilyo, hinanda ko na. Ang gagawin lang natin dyan ay magbutas tayo. Yan, butasan lang natin. Ganon din dito sa kabila. Pwedeng dalawa lang. Dito sa taas pwede rin, hindi na siya iikot. Pero ito ay 3 ang ilalagay ko. So lagyan lang natin ng tornilyo yan. Ito ang magiging stopper sa screen. Nako, maliit yung butas, hindi kasya. Hindi ko sa atin
At mayroon din magpapagawa ng washing mga kabuting-ting, kaso hindi ko na siguro i-vlog yun para hindi na mahaba yung video natin. So yan na, natornilyo na natin yung isa at ito yung magiging stopper, dapat tatlo yan. So yung dalawa hindi ko na ipapakita para mabilis lang. So yan na mga kabuting-ting, nalagyan ko na yung, nailagay ko na yung tatlong tornilyo at yung dalawa hindi ko na ipinakita. So yun lang yung magiging stopper sa screen para hindi siya iikot-ikot. Kasi pag iikot-ikot siya, may posibilidad na habang tumatagal ay luluwag yung guard lock niya. Ang mayayari nun dahil yung ilisin nito ang gamit ay banana type, transparent, madaling babasag. So ito ay may stopper na, so pwede na yan. So ngayon ang kailangan ko na lang gawin ay i-assemble at linisan yung mga screen nito, pati ilisi, at ganoon din to, napakadumi. Siguro ay yung pag-assemble nito ay hindi ko na ipapakita. Ay continue ko na lang mamaya pagka na-assemble na lahat at itatry na lang. So yan na mga kabuting-ting, na-assemble ko na at the same time yung screen na sinasabi ko kahit ikot-ikutin mo yan na hindi na maiikot yan dahil mayroon na siyang stopper yan, oh. Yung dalawang tornilyo, nakasabit na yung dalawang butas dyan sa screen. So ngayon ay itatry na natin at saksak na natin yung power cord at aandar na yan dahil naka number 1 na. So, ayan, andar kagad dahil bagong bago at nagsiswing pa yan. So okay na ma'am? Okay na sa all right? Ma'am ba kuya? Yes sir. Sure. Siguro mga kabuting-ting yung isa hindi ko na ipapakita kung paano ko gagawin para hindi ito masyadong humaba yung video natin at ikukwento ko na lang sa inyo mamaya kung anong nagiging problema sa electric pan na yan yung isa. So yan mga kabuting-ting, nagawa ko na yung isang electric pan na ito, yung gumagana na kulay asol ang ilis yung tawag nito, desk pan na floor pan. So ang problema nito mga kabuting-ting ay marami ang problema nito. Yung gearbox niya basag, tsaka yung capacitor niya na rin, medyo bumagal at na tinister ko ito ay 1.5 microfarad na lang. At yung dalawang bushing ay pinalitan ko na rin dahil napakaraming gasgas. At ito mga kabuting-ting ay mayroon na rin gumawa nito. Bale, ang original na motor na ginabit nito ay Asahi. Malaking motor yan mga kabuting-ting dahil ang gamit na LC niyan ay 18 inches pero yan kinonvert na nga. Kaya siya nagiging 16 na lang. 1 pa lang yan mga kabuting-ting, oh. At parang number 3 na yan, kabilis. At maraming salamat kay ate sa kanyang tiwala. Ate kuya. Kaway-kaway mo na. Ate kuya daw. Ayan. At siguro ay dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung may natutunan ka dito sa video ito, pwede bang pa-like at pa-share na rin kung maaari para makita ng iba. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel ay pwede bang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting.